PHP 154 milyon. Iyan ang halaga ng aking katapusan. Matapos kong ibenta ang aking kumpanya, bumili ako ng pangarap na beach house sa Batangas para sa pangkalingang pagre-retiro. 8 oras pa lang akong nagpapahinga, ngunit ang katahimikan ko ay binalian ng tawag mula sa aking sariling anak. Ang sabi niya, dapat daw akong lumipat. Dapat daw akong pumunta sa maliit na guest room. Para kanino? Para sa 11 kamag-anak ng kanyang asawa na nagpaplano ng 2 linggong bakasyon. Sa sarili kong bahay, tinawag niya akong walang utang na loob. Walang utang na loob. Diyos ko, ang hiya na iyon. Ang hiya na iyon. Ilang dekada akong nagsakripisyo bilang ilaw ng tahanan. Ako ang nagbayad ng pag-aaral, nagtayo ng negosyo, nag-alaga sa kanilang lahat. Pero sa loob ng isang gabi, naging kasambahay lang ako. Isang kasambahay na kailangang magpaalis. Ang akala nila, isa akong nag-iisa, matandang babae na walang pakialam sa mundo. Isang pawn na madaling itaboy. Ngunit may isang lihim na yaman na hindi nila nakita. Ang akala nila, ang financial power ko ay tapos na. Hindi. Lahat ng desisyon ko sa pagbebenta at pagbili ng bahay ay protektado. Ang maliit na lola na sinubukan nilang ipatapon, may trump card siya. Gusto nilang manahimik ako. Gusto nilang mawala ako. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang aking bahay. Babawiin ko ang aking dangal. At ituturo ko sa kanila ang isang lesson. Isang lesson na hindi lang nila ikukuwento, kundi mararamdaman nila. Kung naramdaman mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, like and share mo ito. At kwentuhan mo ako sa comment section, saan ka nanonood? Simulan na natin ang kwento ko. Ang mga salita ni Marco sa kabilang linya ay tumama sa akin ng napakalakas. Halos naging singaw ang malamig na champagne na hawak ko. Ang selebrasyon ng aking kalayaan ay biglang naging bangungot. Assisted living facility, iyon ang sinabi niya. Sa Tagalog, ito ay isang pasilidad para sa matatanda o sa mas masakit na salita, isang home for the aged. Ang aking sariling anak, ang batang lalaking isinilang ko sa pamamagitan ng hirap at sakit. Ang batang inalagaan ko noong nagkasakit siya ng tigdas at halos hindi ako natulog ng 3 gabi. Ang taong sinuportahan ko sa lahat ng kanyang mga pagkakamali noong college at ang taong tinulungan kong makabangon sa bawat pagbagsak niya sa kanyang mga negosyo. Ngayon, ang taong iyon ay gumagamit ng aking edad at ng aking kaligayahan bilang pamalit para sa kanyang makasariling kagustuhan. Tinatawag niya akong walang utang na loob dahil lang sa hindi ko sinunod ang kanyang utos na lumipat sa guest room. Isipin ninyo iyon. Ako, ang may-ari ng bahay, ang nagbayad ng bawat sentimo para sa lupa at semento, ay pinalalaya sa sarili kong kwarto. Ang kanyang boses sa telepono ay hindi boses ng isang anak na naglalambing. Ito ay malamig, matigas, parang yelo. Parang isang executive na nakikipagnegosasyon sa isang kalaban, hindi sa kanyang ina. Nagpaalala ito sa akin kay Harold, ang kanyang ama, noong naghihiwalay kami maraming taon na ang nakararaan. Naalala ko ang pakiramdam na iyon. Ang panginginig ng aking kalamnan habang nakaupo sa harap ng abogado. Ang parehong tono ng pagkontrol. Ang parehong pagtingin na ako ay isang pribado or private property lamang na dapat magpasakop sa kagustuhan ng lalaki. Noon, takot ako. Noon, bata pa ako at walang laban. Pero iba na ngayon, ang banta na ito ay hindi lang tungkol sa bahay. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang matutulog sa master bedroom na may ocean view. Kung iyon lang, baka napagbigyan ko pa sila. Pero hindi. Ito ay tungkol sa control. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng aking kalayaan at kapasidad na magdesisyon para sa sarili ko. Ipinapalagay niya na dahil nasa edad 60 na ako, wala na akong lakas o talino upang ipagtanggol ang aking sarili. Iniisip niya na isa na lamang akong mahinang matanda na madaling takutin sa pamamagitan ng pagbanggit ng pag-iisa at sakit. Doon ko naramdaman ang tunay na hiya, isang malalim at nanunuot na hiya. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa katotohanan na ito pala ang naging kapalit ng lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng pagpupuyat ko bilang ilaw ng tahanan, ang paghawak sa pondo para hindi kami magutom noong nagsisimula pa lang kami,
ang pagpapatakbo ng kumpanya habang siya ay naglalaro sa kanyang mga failed businesses. Lahat ay humantong sa isang banta. Sumunod ka o iiwan ka namin at ipapasok sa isang pasilidad kung saan ka malalanta at mamamatay ng mag-isa. Isang banta na masakit at hindi makatao. Ang tinig ni Marco ay parang usok na nagpapalabas ng sunog sa bahay, na sumisira sa kapayapaan na sinubukan kong itayo dito sa Batangas. Ang mga salitang, "Mag-isa ka na, ma," at "Kailangan mo ng guidance," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakatayo ako sa gitna ng aking magandang sala. Ang guidance na iyon ay hindi pagmamahal. Iyon ay pang-aabuso. Ang pagtatangkang manipulahin ako sa pamamagitan ng takot sa pag-iisa ay isang taktika ng mga bully at hindi ko kailanman inakala na gagamitin ng sarili kong anak ang taktikang ito laban sa akin. Naluha ako. Aaminin ko. Tumulo ang luha ko habang nakatingin sa dagat na unti-unting didilim. Natanong ko sa sarili ko, saan ako nagkulang? Masyado ko ba siyang na-spoiled? Masyado ko ba siyang binigay ang lahat kaya hindi siya natutong magpahalaga? Ang sakit ng pagtataksil ng kadugo ay walang katulad. Mas masakit pa ito sa pagkawala ng pera o pagbagsak ng negosyo. Ngunit may isang bagay na hindi na unawaan ni Marco. At ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nakalimutan niya kung sino ang kausap niya. Hindi ako isang lola na walang alam sa buhay na uupo na lang sa rocking chair at maghihintay ng awa. Ako si Elena Sterling, ang babaeng nagtayo ng isang multimilyon peso na kumpanya mula sa wala, sa panahong ang mga lalaki ang hari ng negosyo. Ang babaeng lumabas sa boardroom na parang nanalo sa isang hostile takeover at nagpaluhod sa mga kakumpetensya. Sa loob ng 30 taon, natutunan ko ang isang gintong aral sa mundo ng negosyo. Ang pinakamahusay na tagumpay ay nagmumula sa pagpapahintulot sa iyong kalaban na isipin na sila ay nanalo na. Kapag ang kalaban mo ay nasa tuktok ng kanilang kayabangan, kapag kampante na sila, kapag binaba na nila ang kanilang depensa dahil akala nila ay sumuko ka na, iyon ang oras na dapat mong ilabas ang iyong lihim na armas. Ang pagiging mapagpasensya at kalmado ay minsan mas malakas pa kaysa sa pagsigaw at pagtatalo. Ang aking galit ay hindi lumabas sa pagsigaw. Ito ay naging focal point ng aking estratehiya. Naging gasolina ito ng aking utak. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong pakalmahin ang tibok ng aking puso. Pinunasan ko ang luha sa aking pisngi. Wala nang puwang para sa luha ngayon. Kung gusto niya ng digmaan, bibigyan ko siya ng digmaan. Ngunit hindi ito magiging emosyonal na away pamilya na puno ng sumbatan at iyakan sa harap ng mga kapitbahay. Hindi ako gagawa ng eksena na ikahihiya ko. Ito ay magiging isang strategic corporate maneuver, isang laro ng utak. Ang unang bahagi ng aking plano ay simple. Panatilihing kalmado ang aking boses at hayaan siyang magpatuloy sa kanyang kayabangan. Magpanggap akong sumunod. Magpanggap na ako ay isang matandang babae na walang magawa at takot maiwan. "Sige Marco," sabi ko sa telepono, pinipilit na gawing mahina at nanginginig ang boses ko. Naintindihan ko. Ayaw kong mag-isa. Sige, gagawin ko ang gusto ninyo. Narinig ko ang buntong hininga ng tagumpay sa kabilang linya. "Mabuti naman ma, para rin ito sa ikabubuti mo. Masyado kang emosyonal." Binaba ko ang telepono. Ang aking mukha ay naging seryoso. Wala na ang takot. Ang natitira na lang ay ang lamig ng isang CEO na nagdedesisyon na tanggalin ang isang tiwaling empleyado. Ngunit sa likod ng pagpapanggap na iyon, ang aking utak ay mabilis na gumagana. Kailangan ko ng impormasyon at kailangan ko ng legal na depensa. Ang aking dangal ay nakasalalay sa kung paano ko hahawakan ang sitwasyong ito. Hindi lang ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa pagpapakita sa kanya na ang kawalan ng respeto ay may katumbas na halaga. Alam ko na sa sandaling pumasok sila sa bahay ko bukas, magsisimula ang inventory niya sa lahat ng mayroon ako. Sisimulan niyang bilangin ang aking mga ari-arian na parang kanya na ito. Kaya, bago pa man dumating ang barkada ni Katrina, ginamit ko ang natitirang 8 oras ko upang simulan ang paghahanda. Kinuha ko ang aking laptop at ang aking secure phone.
Tumawag ako kay Ate Sara Cruz, ang aking matagal ng abogado na kasama ko na sa loob ng 20 taon at sa aking accountant na si Jim. Gabi na, pero alam nilang kapag tumawag si Elena Sterling, ito ay importante. Sara, sabi ko sa telepono habang nakatanaw sa madilim na dagat. Kailangan kong kumpirmahin na ang ownership structure ng beach house ay malinis at hindi matitinag. Tandaan mo yung LLC na binuo natin para sa tax purposes? Gusto kong siguraduhin na aktibo iyon at ang pangalan ng kumpanya ang nasa titulo, hindi ang personal na pangalan ko. Oo, Elena, sagot ni Sara, medyo nag-aalala sa tono ko. Nakasetup iyon bilang isang holding company. Ikaw ang may-ari ng kumpanya, pero sa papel, ang kumpanya ang may-ari ng bahay. Bakit? May problema ba? Mayroon, sagot ko ng diretso. Gusto kong tiyakin na ang ari-arian ay hindi maaaring maklaim, makontest o magamit bilang collateral nang walang aking explicit consent at pirma bilang direktor ng kumpanya. May mga buwitreng umaaligid. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Alam ni Sara ang ibig kong sabihin. Ang pagbili ng bahay ay na-setup na bilang LLC o Limited Liability Company para sa tax purposes noon, pero ngayon, ito ang magiging shield ko. Kailangan ko lang itong i-activate ng buo at gawing hindi accessible ang mga dokumento sa publiko at sa aking pamilya. Ang lihim na ito ay ang magliligtas sa akin. Ang aking layunin ay hindi lamang protektahan ang bahay mula sa kanila, kundi upang gawing walang saysay ang lahat ng pagpaplano ni Marco. Kapag sa tingin niya ay kontrolado niya ang asset, kapag nagyayabang siya sa mga kaibigan niya na ito ang family beach house, hindi niya alam na ang legal na ownership ay nakatago sa likod ng isang kumpanya na itinayo ng aking accountant. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na manipulahin ako o ibenta ang bahay sa likod ko ay magiging walang silbi. Ang bahay na ito ay naging pawn o piyon niya sa kanyang laro. Ngunit ang piyon na iyon ay magiging kanyang bitag. Ito ay isang laro ng ilusyon at legal na pagmamay-ari. Kailangan niyang magtiwala na ang bahay ay nasa aking pangalan pa rin bago siya gumawa ng mas malaking pagkakamali. Sinigurado ko rin na ang aking mga personal accounts ay ligtas. Sa loob ng 3 dekada sa negosyo, natutunan ko na hindi mo dapat pagkatiwalaan ang sinuman pagdating sa pera kapag nagkakagipitan na. Lalo na ang mga taong desperate at entitled. Nag-transfer ako ng pondo sa mga accounts na hindi alam ni Marco. Pinalitan ko ang mga passwords. Ang paghahanda ko ay hindi lamang legal, ito ay psychological. Kailangan kong maging ahead ng kanilang bawat galaw. Kailangan kong makita ang susunod na hakbang niya bago pa man niya ito gawin. Ang aking gut feeling o kutob ay nagsasabi sa akin na ang desperasyon ni Marco ay mas malalim pa sa inaakala ko. Ang isang anak na mayaman at matagumpay ay hindi magbabanta sa kanyang ina ng nursing home para lang sa isang bakasyon. May iba pang dahilan. At aalamin ko kung ano iyon. Ang aking kalmado na reaksyon sa banta ni Marco ay ang aking unang tagumpay. Akala niya, natakot niya ako at sumunod na ako. Ngunit sa likod ng calm exterior ko, ang aking utak ay nagpaplano ng ganti. Ito ay hindi na pamilya, ito ay negosyo. At sa negosyo, ang impormasyon at estratehiya ang susi sa pagkapanalo. Ang paghihintay ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Sa pagitan ng pagiging kalmado at pagpapanik, palagi kong pipiliin ang pagiging kalmado. Kinailangan kong mag-isip ng lampas sa beach house. Ano ang tunay na layunin ni Marco? Hindi lang ang bakasyon. Ito ay ang kontrola sa aking PHP 154 milyon. Ang bahay ay isang precursor lamang, isang pagsubok sa aking resistensya. Ang pagtatangka niyang takutin ako sa assisted living ay nagpapakita na ang kanyang estratehiya ay upang alisin ako sa financial equation, gawin akong incompetent o walang kakayahan. Kaya, ang aking counter-strategy ay upang alisin ang asset mula sa kanyang reach at pagkatapos ay gamitin ang asset na iyon upang sirain ang kanyang ilusyon sa pera. Kailangan niyang matuto ng consequence management. Pagkatapos kong makipag-usap kina Sara at Jim, umupo ako sa deck at pinanood ang mga alon ng dagat sa Batangas. Ang tunog ng alon ay dapat na nakakapagpagaling, ngunit sa gabing ito,
Ito ang tunog ng paparating na bagyo. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng pagtataksil. Ngunit ang lamig na iyon ay nagbigay sa akin ng focus. Hindi ako matanda at walang magawa. Ako ay Elena Sterling. At ang dangal ng isang lola ay hindi madaling sirain. Ito ay isang aral na kailangan niyang matutunan. Ang aking katahimikan ay ang pinakamalaking babala na hindi niya napansin. Ang sumunod na araw ay nagdala ng kaguluhan at kawalan ng respeto sa pinakapribadong espasyo ng aking buhay. Hindi pa man sumisikat ng lubusan ng araw, 7:00 pa lang ng umaga, narinig ko na ang ingay ng mga makina. Dumating ang 11 katao sa isang caravan ng mga rental cars. 3 sasakyan ang pumarada sa aking driveway na parang sila ang may-ari ng lugar. Ang aking katahimikan ay napalitan ng sigawan, paghila ng maleta sa semento, at ingay ng mga taong nagtatawanan ng malakas. Wala silang pakialam sa may-ari ng bahay. Hindi nila naisip man lang na baka natutulog pa ako. Hindi nila naisip man lang na ang kanilang presensya ay istorbo. Ang entitlement nila ay malinaw na ipinapakita sa bawat galaw. Ang pagdating nila ay parang isang pagsakop o invasion ng mga dayuhan. Walang pahintulot, walang paggalang, tanging kayabangan lamang. Nanonood ako mula sa bintana ng guest room sa itaas, ang aking bagong bilangguan. Nakita ko si Katrina sa ibaba. Nakatayo siya sa gitna ng driveway, kumukumpas ang kamay habang inutusan ng lahat. Parang isang general na nagpapadala ng mga sundalo sa giyera. Sinasabi niya kung saan ilalagay ang mga bagahe, kung sino ang gagamit ng anong pinto, at kung sino ang kukuha sa master suite. Ang mas nakakagulat at ang nagpainit ng dugo ko ay ang makita ang mga magulang ni Katrina, si Aling Patricia at ang kanyang asawa. Naglakad sila papasok sa aking tahanan nang walang pag-aatubili, walang katok, walang tao po, walang magandang umaga. Pumasok sila na parabang ang lugar ay kanila na. Nakita ko silang dumiretso sa aking master bedroom, naghila ng mga maleta na may gulong na puno ng buhangin mula sa labas, direkta sa aking mamahaling Italian marble floors. Ang tunog ng mga gulong sa marmol ay parang kuko na kumakamot sa pisara. Isang malaking kabastusan na hindi ko matatanggap. Ang kanilang mukha ay nagpapahayag ng entitlement, na sila ay nararapat sa lahat ng kaginhawahan na mayroon ang bahay na ito dahil lang sa konektado sila sa anak ko. Ang paggalang ay isang bagay na ganap na wala sa kanilang mga kilos. Ang pag-aakala na automatic akong magpapasakop ay nagpapalabas ng apoy sa loob ko. Huminga ako ng malalim bago ako bumaba. Kailangan kong isuot ang maskara ng isang mabait na lola. Nang bumaba ako para harapin sila, nagpanggap akong gracious at mabait na punong abala, ngunit ang puso ko ay kumukulo sa galit. Nakita ako ni Katrina sa sala. Nagulat siya sandali, tapos ay ngumiti ng pilit. "Lola Elena, nandyan ka pala," sabi ni Marco. "Lumipat ka na sa itaas. Mabuti. Kailangan ni Mama ang ground floor dahil sa arthritis niya." Isang pahayag ng katotohanan. Hindi man lang nagtanong, "Lola, okay lang ba kung dito si Mama?" Hindi. Ito ay isang utos. Ang kanyang mga magulang ay dumaan lang sa harap ko habang bitbit ang kanilang mga gamit. Hindi sila tumigil para magpakilala. Hindi sila tumigil para magpasalamat. Para akong isang estatwa or furniture na dinadaanan lang. Sila ay mga mananakop, hindi bisita. Wala man lang, "Mano po?" o simpleng, "Kumusta, Elena?" Ang kawalan ng pagkilala sa akin bilang may-ari ng bahay ay isang taktikal na pambabastos. Ipinaparamdam nila na wala akong halaga sa sarili kong pamamahay. Sa loob ng ilang oras, ang aking bahay ay nag-iba na ang anyo. May mga pool toys na nagkalat sa deck, mga basang tuwalya na nakasampay sa ibabaw ng aking mga antique furniture na galing pa sa Europa. Ang aking kusina, na palaging malinis at maayos, ay ginamit na parang breakfast buffet sa isang hotel na all-you-can-eat. May mga mumo ng tinapay sa sahig, may mga natapong kape sa counter. Ang pinakamasakit ay nang sinimulan ni Katrina na ayusin ang pantry ko. Pumasok ako sa kusina at nakita ko siyang naglalagay ng mga gamit sa isang malaking kahon. "Ano ang ginagawa mo?" Tanong ko, pinipigilan ang boses ko na tumaas.
Nagdala kami ng sarili naming supplies, sabi niya nang hindi lumilingon. Habang itinambak niya ang aking mga piling groceries, ang aking mga imported na tsaa, ang aking mga paboritong biskwit sa isang cardboard box sa sahig. Kailangan mo lang mag-alis ng ilang espasyo sa refrigerator. Masyadong marami kang gamit dito, Lola Elena. Hindi naman namin kakainin ang mga ito. Ang pagtatanggal niya sa aking mga groceries ay parang paglilinis niya ng lamesa ng isang empleyado na tinanggal sa trabaho. Parang sinasabi niya na ang aking panlasa at ang aking mga pangangailangan ay hindi mahalaga. Ang kasakiman ay nasa lahat ng dako. Ang bawat galaw nila ay dinisenyo upang ipakita na ako ay walang kontrol. Nakita ko ang pagkawala ng aking mga pag-aari sa aking sariling tahanan. Ngumiti lang ako ng mapait. Sige, ilagay mo na lang diyan sa garahe ang mga gamit ko. Tumalikod ako at lumabas. Hindi ko kayang panoorin ang pambababoy nila sa aking tahanan. Doon ko ginawa ang aking lihim na pag-alis. Kinuha ko ang aking cellphone at pumunta sa garahe. Ito na ang aking sanctuary ngayon. Dito, tahimik. Dito, amoy langis at semento, pero dito, ako ang boss. Nagkunwari akong aayusin ang refrigerator doon para may mapaglagyan ng gamit nila. Ngunit ang totoo, sinimulan ko ang aking investigasyon. Ang aking office ay nasa garahe na ngayon. Ang aking war room. Umupo ako sa isang lumang bangkito at sinimulan ang mga tawag na magbabago ng lahat. Unang tawag kay Attorney Sarah Cruz ulit. Sarah, bulong ko. Nandito na sila at mas malala pa sa inaakala ko. Ang audacity nila ay walang kapantay. Sinundan namin ang estado ng LLC kagabi. Di ba? Gusto kong kumpirmahin ulit na ang bahay ay ligtas. Oo, Elena. Tulad ng sabi ko, ang structure ay matibay. Hindi nila ito maa-access ng basta-basta. Kahit anong gawin nila, sa mata ng batas, ikaw at ang kumpanya mo ang may-ari. Hindi sila pwedeng magbenta, magsanla o mag-angkin. Kinumpirma niya na ang aking posisyon ay hindi matitinag. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Pangalawang tawag sa aking accountant. Tiniyak ko na ang lahat ng istruktura ng pananalapi ay protektado. Ang retirement fund ko ay hiwalay mula sa asset na ito at ang bahay ay hindi accessible sa kanila. Ang lahat ng transaksyon ay dapat dumaan sa kumpanya na ako ang tanging may-ari. Kinailangan kong bakuran ang asset mula sa aking personal name upang mapigilan ang anumang pagtatangka ni Marco na i-freeze o angkinin ito gamit ang power of attorney kung sakaling magtangka siyang kumuha noon. Ito ay pagbabakod ng pinansyal. Pangatlong tawag kay Mike Santos, isang private investigator na ginamit ko sa mga negosyo ko noong may mga mergers and acquisitions ako. Si Mike ay tahimik kumilos pero napakagaling maghalungkat ng bahaho. Sa negosyo, ang background check ay ang unang hakbang bago ang anumang kasunduan. Ngayon, ang kasunduan ay ang aking kalayaan at kaligtasan. Mike, sabi ko ng mahina habang nasa garahe, tinitiyak na walang nakakarinig. Kailangan ko ng background check sa buong pamilya ng asawa ni Marco, kay Katrina, sa mga magulang niya at higit sa lahat kay Marco. Hindi lang credit score ang gusto ko. Kailangan ko ng buong financial workup, kasaysayan ng trabaho, mga utang, at isang malalim na paghahanap sa kanilang mga social media. Narinig ko ang pagtataka sa boses ni Mike. Lola Elena, pamilya mo ito. Sigurado ka ba? Oo, Mike. Ang aking kutob sa negosyo ay nagsasabi sa akin na ang ganitong antas ng entitlement ay nagmumula sa desperation at utang. Ang isang taong mayabang na naghahanap ng libre ay halos laging bangkarote. Walang taong tunay na mayaman ang manghihimasok ng ganito sa bahay ng iba. Ito ba ay tungkol sa messy divorce, Lola Elena? Tanong niya ulit. Mas masahol pa, Mike. Family greed. Kasakiman ng pamilya. Nagpaplano sila ng elder abuse. Kailangan kong malaman kung ano ang kanilang financial leverage at motibasyon. Bakit ngayon? Bakit biglaan? Kailangan kong malaman kung ano ang kanilang kahinaan. Ang katayuan nila sa batas ay maaaring mahina, ngunit ang kanilang financial desperation ay maaaring maging matibay na ebidensya ng kanilang motibo. Kailangan ko ng motive para sa korte kung sakaling dumating sa puntong iyon.
Sinabi ko kay Mike na bayaran niya ang rush fee para mabilisan. Gusto ko ng report sa loob ng 24 oras. Utos ko. Kailangan ko ng mga resulta bago pa man magtapos ang linggo. Bawat minutong ginugol nila sa aking bahay ay nagdaragdag ng ebidensya ng unauthorized use at disrespect. Habang nakikipag-usap ako, narinig ko sa labas ang boses ni Katrina na sumisigaw. Sino ang nag-iwan ng buhangin dito sa hallway? Lola Elena, Lola Elena, pakilinis naman ito bago matapakan ng mga bata. Napapikit ako sa galit. Akala nila, ako ang kasambahay na maglilinis ng kalat nila. Nagpaplano sila ng pag-alis ko o pag-alila sa akin. Ngunit hindi. Nagpaplano ako ng isang corporate takeover sa sarili kong buhay. Ang impormasyon ang aking sandata. At sa sandaling makuha ko ang ebidensya, magsisimula ang laro. Sa ngayon, hayaan ko muna silang mag-enjoy. Hayaan ko silang maging komportable sa aking bitag. Ang paghihintay ay bahagi ng estratehiya. Kailangan nilang mag-iwan ng sapat na ebidensya ng kanilang kawalan ng respeto. Kailangan nilang maipakita sa publiko ang kanilang kayabangan. Ang kanilang kumpiyansa ay ang aking pinakamahusay na kakampi. Ang katahimikan ko ay ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Ang umaga ay dumating at kasama nito ang patuloy na pagguho ng aking pasensya. Sa halip na magtanong kung kumain na ako o kung nakatulog ako ng maayos, sinalubong nila ako ng mga utos. Si Aling Patricia, ang ina ni Katrina, ay lumabas sa aking master bedroom. Ang kwartong dapat ay sa akin. Suot ang isang silk robe na mukhang mamahalin, pero hindi naman bagay sa kanya. Nakita ko siyang nagiinit ng kanyang espesyal na pagkain sa aking kusina gamit ang aking mga kawali na iniingatan ko. Nang makita niya ako, hindi man lang siya ngumiti. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at inabot ang isang mahabang shopping list. Isang listahan na may 3 pahina, puno ng mga sulat kamay na may iba't ibang kulay ng highlighter. Ang kitchen counter ko ay puno na ng kanyang mga organic ingredients at mga special equipment na dinala pa nila. Ang pamilya ay tinatrato ang asset ko, ang aking tahanan, na parang sarili nilang hotel suite kung saan ako ang room service. Lola Elena, sabi niya, hindi man lang ako tiningnan sa mata habang hinahalo ang kanyang oatmeal. Kailangan mong pumunta sa supermarket ngayon din. Si Kevin's girlfriend ay may lactose intolerance, kaya bawal sa kanya ang gatas ng baka. Si Rachel's youngest naman ay allergic sa peanuts at gluten. Ginawa ko na ang listahan para hindi ka malito. Pakitiyak lang na makuha mo ang organic coconut milk, yung mahal na brand, hindi yung matubig na lokal, ha? At gluten-free bread na hindi lasang karton. Mahirap hanapin yon, kaya baka kailangan mong pumunta sa kabilang bayan. Kinuha ko ang papel. Ang pagbabasa ng listahan ay parang pagbabasa ng isang demand letter mula sa isang diktador. Almond milk, imported cheese, quinoa, wagyu cubes. Ang kanyang bawat demand ay isang pahayag ng pagmamay-ari sa aking oras at sa aking pera. Dahil syempre, wala naman silang iniabot na pera pambili. Ang assumption nila ay ako ang magbabayad ng lahat ng ito bilang ambag ko sa kanilang bakasyon. Ang kapal ng mukha na ako, ang may-ari ng bahay, ay magiging kanilang hindi binabayarang grocery service ay hindi ka panipaniwala. Gusto kong punitin ang listahan sa harap niya. Gusto kong isigaw na hindi ako katulong, pero naalala ko ang aking plano. Naalala ko na ang galit ay walang silbi sa negosyo, ang estratehiya ang lahat. Kung magagalit ako ngayon, malalaman nilang apektado ako. Malalaman nilang lumalaban ako. At mawawala ang elemento ng surprise. Kaya, sa halip na sumabog, ngumiti ako. Ang aking ngiti ay kalmado, malamig, at mapanlinlang. Ito ang ngiti ng isang executive na nakahanap ng butas, loophole, sa kontrata ng kalaban bago pa man sila pumirma. Sige, Aling Patricia, sabi ko sa malumanay na boses. Ako na ang bahala. Gusto ko rin namang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Kinuha ko ang listahan at ang susi ng aking kotse. Ang bawat item sa listahan ay isang patunay ng kanilang pagiging spoiled at kawalan ng modo. Itatago ko ang listahang ito. Ito ay magiging ebidensya balang araw kung gaano nila ako inalila. Ngunit hindi ako nagtungo sa supermarket para sa kanila. Hindi ako magpapakaalila para maghanap ng gluten-free bread sa probinsya.
Ang aking unang hinto ay ang hardware store sa bayan. Bumili ako ng mga bagong deadbolt locks, matitibay na padlocks at ilang electrical accessories at security cameras na madaling itago. Ang mga ito ay ang aking lihim na armas para sa tamang oras. Kapag pinalayas ko sila, sisiguraduhin kong hindi na sila makakapasok ulit. Pagkatapos, pumunta ako sa opisina ng local phone company at sasangay ng aking bangko. Umupo ako sa harap ng manager. Gusto kong palitan ang lahat ng access codes ko, sabi ko ng seryoso. At gusto kong lagyan ng two-factor authentication ang lahat ng transactions. Walang makakalabas na pera nang walang approval ko sa aking personal device. Kailangan kong kontrolin ang mga koneksyon. Kailangan kong tiyakin na walang pagmamanipula sa aking linya ng komunikasyon at pananalapi. Alam kong desperado si Marco. Baka subukan niyang i-access ang aking mga accounts o gamitin ang aking pangalan para kumuha ng credit. Ang aking seguridad ay kasing halaga ng aking legal na istruktura. Hindi ko hahayaang putulin nila ang koneksyon ko sa labas o nakawin ang natitira kong yaman. Nang makabalik ako sa bahay pagkatapos ng ilang oras, ang beach house ay mas magulo pa kaysa kanina. Ang living room ko, na dati maaliwalas at minimalist, ay nare-arrange na ni Kevin para sa panonood ng TV. Inusog nila ang sofa at hinarangan ang view ng dagat. Ang mga anak ni Rachel ay nagpipinta sa dining room walls ko gamit ang washable markers. Pero ang makita ang mga guhit sa aking cream-colored walls ay masakit sa mata. Pumasok ako sa sala at napansin kong may kulang. Tumingin ako sa paligid. Ang mga family photos ko sa mantle, ang mga litrato ko noong tinatanggap ko ang Businesswoman of the Year Award, ang litrato namin ng yumaong asawa ko noong masaya pa kami ay wala na. Maging ang antique vase ng aking ina na minana ko pa ay nawawala. Mabuti, nandyan ka na, sabi ni Katrina nang pumasok ako. Hindi man lang ako tinulungan sa mga bit-bit kong bag na naglalaman ng mga gamit ko, hindi ng pagkain nila. Inayos ko lang ang dekor, Lola Elena. Masyadong maraming clutter. Nilagay ko muna sa closet ang mga frames at vase. Mas modern ang vibe kapag malinis, di ba? Ang aking kasaysayan, ang aking mga alaala, ay clutter o kalat para sa kanila. Gusto nilang burahin ang presensya ko sa sarili kong bahay. At nga pala, dagdag niya, nagpaplano kami ng malaking barbecue bukas ng gabi. 30 katao ang darating. Marcos friends mula sa Manila at ilang mga local business contacts na gusto niyang makilala. Ito ang launch party namin para sa bahay. Launch party? Para sa bahay ko? 30 estranghero? Tanong ko, pinipigilan ng ngatog ng boses ko. Oh, kaya kailangan nating maghanda. Ipadala mo na sa akin ang mga resibo ng pinamili mo para mabayaran kita. Kapag nakaluwag-luwag, sabi niya sabay tawa ng mahina na parang isang biro ang hindi pagbabayad. Ginagamit ang aking asset para sa networking ni Marco. Ang aking puhunan ay naging gastos ng kanyang kumpanya. Gusto niyang magpasikat sa mga kaibigan niya gamit ang bahay ko, alak ko at pagkain ko. Mukhang isang malaking party iyan, sabi ko, kalmado pa rin. Sige, hayaan mong ako na ang bahala sa pagkain para sa party. Gusto kong maging espesyal ito para kay Marco. Nanlaki ang mata ni Katrina. Talaga? That would be great. Sabi ni Marco, hindi ka naman nag-e-entertain kaya baka boring ang taste mo. Pero sige, basta marami ha. Steaks, burgers, hotdogs, yung mga imported. Pagkatapos ng hapunan, kung saan kumain ako ng mag-isa sa kusina habang sila ay nagtatawanan sa dining room, lumabas ako sa garahe. Dito, sa dilim, habang naririnig ko ang kanilang tawanan sa itaas, gumawa ako ng isa pang serye ng mga tawag. Ito ang tawag na magpapabago ng laro. Tinawagan ko si Tom Morrison, ang may-ari ng pinakasikat at pinakamahal na catering service sa rehiyon. May utang na loob siya sa akin noong tinulungan ko siyang makakuha ng loan para sa kanyang negosyo noon. Tom, sabi ko sa telepono, ang boses ko ay matatag. Si Elena Sterling ito. Oo, long time no see. Kailangan ko ng rush job sa catering. 30 tao bukas ng gabi, dito sa beach house ko. Walang problema, Elena. Anong menu? Casual BBQ? Hindi, sagot ko ng mabilis. Gusto ko ng upgrade. Massive upgrade. Gusto ko ng prime rib,
lobster tails na fresh at caviar bar, at para sa inumin gusto ko ng champagne service. Hindi basta sparkling wine, Tom. Gusto ko ng Dom Perignon, yung vintage. Gusto kong maramdaman ng mga bisita na nasa palasyo sila. Natahimik si Tom. Elena, alam mo kung magkano ang aabutin niyan? Rush fee pa, plus yung premium items? Aabot tayo ng halos 1,000,000. Alam ko, sabi ko. Si Tom ay natawa sa kabilang linya, tila naintindihan na may niluluto akong iba bukod sa pagkain. Lola Elena, para sa iyo, anumang gusto mo. Sigurado akong mararamdaman ng lahat ang presensya ng aking catering. Magiging unforgettable ang gabing ito. Binaba ko ang telepono at napangiti sa dilim. Ang party na ito ay hindi lang magiging party. Ito ay magiging financial leverage ko. Ang invoice na PHP 825,000 ay magsisilbing panggising kay Marco. Kailangan niyang matutunan ang presyo ng pagkontrol. Kung gusto niyang maging big boss at manager ng estate na ito, pues kailangan niyang bayaran ang cost of operations. Kailangan niyang matutunan na ang beach house na ito ay hindi libre. Ito ay isang business investment na ngayon ay gagamitin ko laban sa kanya. Ang aking estratehiya ay upang labagin ang kanilang financial comfort zone. Alam kong wala silang ganoong kalaking pera ngayon. Alam kong maxed out na ang mga cards nila. Hindi nila aasahan na ang matandang babae na inaalila nila ay mag-o-order ng champagne na mas mahal pa sa kotse nila. Gagamitin ko ang invoice na iyon upang ibitin ang responsibilidad kay Marco sa harap ng lahat. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay patas na pagbabayad para sa entitlement niya. Hahayaan ko siyang isipin na siya ang manager ng ari-arian. Ang halaga ng kanyang kasakiman ay darating na. Ang paghihintay ay bahagi ng estratehiya. Kailangan niyang maging publikong responsable sa harap ng kanyang mga bisita at kapag dumating ang bill, panonoorin ko kung paano siya magkakandara pa. Ang umaga ng party ay naging abala at magulo. Ang bahay ay parang isang production set. Si Aling Patricia ay nagrereklamo ng malakas tungkol sa ayos ng kusina ko. Napaka-inconvenient ng layout ng kusinang ito. Sigaw niya habang sinasakop ang bawat surface ng granite counter ko para sa paghahanda ng mga appetizers na gawa sa biscuits at cheese whiz. Ang amoy ng niluluto nila ay humalo sa hangin ng dagat. Pagsapit ng tanghali, dumating si Marco galing sa bayan, kasama ang iba pang mga bisita na dumating ng maaga. Mayabang siyang bumaba sa kanyang rented SUV. "Ma, nandiyan ka pala!" Bati niya sa akin nang makita ako sa porch. Hindi man lang siya nag-bless. "Handa ka na ba para sa totoong party? May mga importanteng tao tayong darating ngayong gabi. Mga investors, mga partners. Business networking ito, alam mo na. Ang bahay na ito ay perfect para sa connections. Sayang kung hindi gagamitin." Ang kabiguan ay nakakainit ng sikmura. Ang beach house ko, ang aking santuwaryo na pinaghirapan ko, ay ginagamit para sa kanyang oportunidad sa negosyo. Ito ay hindi pagmamahal. Ito ay exploitation. Nakita ko siyang may inabutan ng susi, isang lalaking hindi ko kilala. "O pare, ito ang susi sa side gate kung gusto niyong dumaan sa beach mamaya," sabi ni Marco. Nanlaki ang mata ko. Ang casual na paraan ng pagbibigay niya ng spare keys sa mga estranghero ay nagpapakita na tinanggal na niya ako sa pamamahala. Para sa kanya, ako ay display na lang sa bahay. Ang aking kawalan ng kontrol ay kitang-kita na at masakit itong panoorin. Nanatili ako sa deck buong hapon, nagbabasa ng libro o nagpapanggap na nagbabasa habang pinapanood ang kanilang mga paghahanda. Naging party central ang aking tahimik na lugar. Naglagay sila ng cheap balloons at streamers. Naglabas sila ng malalakas na speakers. Hindi man lang nagtanong kung okay lang sa akin na ang aking tahanan ay pasukin ng mga estranghero at gawing disco. Ang kanilang kawalan ng pakialam ay lumampas na sa hangganan ng mabuting asal. 5:00 ng hapon, umakyat ako sa guest room. Oras na para maghanda. Hindi ako magsusuot ng duster o lumang damit pambahay gaya ng inaasahan nila. Binuksan ko ang aking maleta at inilabas ang aking armas. Isinuot ko ang aking simpleng itim na cocktail dress.
Ito ang damit na isinuot ko noong nanalo ako sa isang malaking contract negotiation sa Singapore, 5 taon na ang nakararaan. Ito ang damit na nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Naglagay ako ng makeup, pulang lipstick. Inayos ko ang aking buhok. Isinuot ko ang aking mga perlas. Kung maghahatid ako ng nakamamatay na balita, o kung magsasagawa ako ng isang kudeta sa sarili kong pamamahay, kailangan kong maganda tingnan. Ito ay isang huling pagpapakita bago ang execution. Hindi nila makikita ang isang kawawang lola. Makikita nila si Elena Sterling, CEO. Ang party ay nasa kasagsagan nang lumabas ako ng kwarto 6:30. Rinig na rinig ko ang tugtugin at tawanan sa ibaba. Bumaba ako sa hagdan ng dahan-dahan. Si Marco ay nasa gitna ng deck, may hawak na baso ng beer at nagkukwento ng malakas. Oo, pare, kinuha namin itong property kasi gusto namin ng getaway. Alam mo na, family asset. Ako na ang bahala sa lahat ng renovations at management. Si Katrina naman ay nagpapanggap na hostess. Lumilipad-lipad sa mga bisita, nag-aalok ng crackers. Siya ang reyna ng isang bahay na hindi naman niya binayaran. Nakita ko na inilipat niya ang aking mga family photos sa closet dahil makalat daw tingnan. Inalis nila ang aking pagkakakilanlan sa aking sariling tahanan para palabasin na sa kanila ito. Lola Elena! Napansin ako ni Aling Patricia na nakatayo malapit sa pintuan ng kusina. May mansa ng sauce ang damit niya. Pwede mo bang tingnan ang appetizers sa oven? Parang nauubusan na tayo ng chips sa labas. Pakirefill nga. Kusina staff. Iyan ang papel na ibinigay nila sa akin sa sarili kong bahay sa harap ng mga bisita. Sa halip na pumunta sa kusina, tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ngumiti ng matipid at nilampasan siya. Naglakad ako palabas sa deck, direkta sa gitna ng umpukan. Ang tunog ng aking heels sa kahoy na sahig ay nagpatigil sa ilang usapan. Itinaas ko ang boses ko, hindi sumisigaw, kundi sa tunong ginagamit ko sa board meetings. Excuse me, sa lahat. Kung maaari lang, sandali lang. Ang usapan ay unti-unting namatay. Pinatay ng DJ ang musika. 30 estranghero ang tumingin sa babaeng sinabi nilang matandang ina lang na kasama ng bahay. Pero hindi nila nakita ang isang matanda. Nakita nila ang isang babaeng may awtoridad. Ngumiti si Marco. Medyo kinakabahan pero tuwang-tuwa na nakikipagtulungan ako. Lumapit siya sa akin. Everyone, this is my mother Elena. Siya ang nakatira dito. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdating. Sabi ko, tinitingnan ng bawat isa sa kanila. Napakaganda na makita ang napakaraming bagong mukha na nag-e-enjoy sa magandang ari-arian na ito sa Batangas. Bago tayo magpatuloy sa kasiyahan, sabi ko, kinuha ang telepono ko at tiningnan ang oras. Mayroon lang akong ilang mabilis na anunsyo. Alam kong gutom na kayo. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang malaking gate ng driveway. Pumasok ang isang malaking catering truck na may logo ng Morrison's Premium Events. Hindi lang isang simpleng truck, ito ay isang mobile kitchen. Bumaba ang 10 staff na nakauniporme ng itim at puti, may suot na guwantes na puti. Ano yan, ma? Tanong ni Katrina, ang ngiti niya ay biglang nawala. Lumapit siya sa akin. Bakit may truck? May hotdogs na tayo. Iyon ang dinner, sabi ko nang malakas para marinig ng lahat. Naisip ko, dahil malaki ang party at puro importanteng tao ang bisita ni Marco, dapat ayusin natin ng tama. Hindi bagay ang hotdog sa inyo. Kaya nag-order ako ng prime rib, lobster tails na pinalipad pa mula sa Palawan, at Dom Perignon champagne. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Wow, lobster? Dom Perignon? Seryoso? Nakita ko ang mukha ni Marco. Mula sa tuwa, naging pagkalito hanggang sa unti-unting pag-aalala. Alam niya ang presyo ng mga bagay na ito. Ang catering na ito ay hindi mura. Nagpamath na siya sa kanyang isip at nakikita ko ang pawis na tumutulo sa noo niya. Sa tabi ng pool ang Champagne Station, Tom. Utos ko kay Tom Morrison nang bumaba siya dala ang listahan. At siguraduhin mong makukuha ng lahat ang magandang klase, walang limit ngayong gabi. Ang enerhiya ng mga bisita ay nagbago. Mula sa casual backyard party, naging high society event ang pakiramdam.
Nakikilala nila ang kalidad. Nagsimulang maglabas ng mga trays ang mga waiters. Ang amoy ng grilled lobster at roast beef ay pumuno sa hangin, tinatabunan ng amoy ng murang hotdog na niluto ni Katrina. Sa loob ng 30 minuto, ang simpleng kainan ay naging isang eleganteng dinner party. Ang mga bisita ay lumapit kay Marco, tinatapik siya sa likod. "Pare, grabe ka naman, ang yaman mo talaga. Lobster at dompi? Iba ka na." Ngumiti si Marco ng pilit, pero ang mata niya ay puno ng takot. Hinigit niya ako sa isang madilim na sulok. "Ma," bulong niya ng madiin. "Ano ito? Magkano ang aabutin nito? Wala kaming budget para dito." Tiningnan ko siya ng inosente. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. "Huwag kang mag-aalala, anak. It's all taken care of, naasikaso na lahat. I-enjoy mo ang gabi. Ikaw ang manager. 'Di ba? Ipinapakita ko lang sa kanila kung gaano ka kagalante." Ang pinakamamiss na kasinungalingan na lumabas sa aking bibig. It's taken care of, ibig sabihin na asikaso na ang order, hindi ang bayad. Hindi ko sinabi sa kanya na ang invoice ay nakapangalan sa kanya. Mas mabuti na hayaan ko muna silang mag-enjoy sa PHP 825,000 na hapunan. Hahayaan ko siyang malunod sa papuri ng kanyang mga kaibigan. Panahon na para simulan ni Marco na mapagtanto na hindi siya ang may kontrol. Ang invoice ay hindi lamang isang bill, ito ay isang kontrata na may pananagutang pinansyal na nakaturo sa kanya. Ang pag-aangkin niya sa harap ng lahat na siya ang owner at manager ay magiging kanyang financial trap. Hahayaan ko siyang maging responsable para sa lahat, at bukas, kapag humupa ang tama ng alak, sisingilin ko ang kanyang kayabangan. Ang umaga pagkatapos ng malaking party ay nagdala ng kabalintunaan o reckoning na mas masakit pa sa anumang champagne hangover. Nagising ako ng maaga, gaya ng nakasanayan ko. Ang sikat ng araw sa Batangas ay napakaganda, ngunit sa loob ng aking bahay, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng alak at guilt. Bumaba ako sa kusina. Ang tanawin na sumalubong sa akin ay nakapanlulumo. Ang aking sala ay parang dinaanan ng bagyo. May mga basag na baso sa deck, mga mantsa ng red wine sa aking cream sofa, at nagkalat na mga napkin. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Natagpuan ko sina Marco at Katrina na nakaupo sa aking dining table. Nakayuko sila, hawak ang kanilang mga ulo na parang binibiyak sa sakit. Sa harap nila, sa gitna ng magandang kitchen island, ay ang invoice mula kay Tom Morrison. Ang papel ay nakalagay sa isang elegant black folder na may tatak na ginto. Ngunit ang nilalaman nito ay lason para sa kanila. PHP 825,000. Iyan ang nakasulat sa ibaba ng papel. Bold letters. Hindi kasama ang service charge. Nakita ko ang mga kamay ni Katrina na nanginginig habang hawak ang papel. PHP 825,000. Bulong niya, ang boses ay garalgal at hindi makapaniwala. Para sa isang hapunan, Marco, halos 1,000,000 ito. Pambayad na ito sa amortization ng bahay natin sa Manila na 3 buwan ng delayed. Si Marco ay nasa telepono, nasa pangatlong tawag na yata sa kanyang bangko. Rinig na rinig ko ang kanyang desperadong boses. "Oo, alam ko po na maxed out na ang credit limit. Pero kailangan ko ng extension. Emergency lang po." "Sir, sige na, kahit 24 hours lang na approval." Binaba niya ang telepono ng padabog. "Rejected," sabi niya kay Katrina. Ang mukha ay putla at pinagpapawisan ng malapot kahit na naka-aircon ang buong bahay. Ang kanyang pagmamataas kagabi ay pinalitan ng takot. Ang kanyang kayabangan sa harap ng mga kaibigan niya ay naglaho na parang bula. Naglakad ako papasok sa kusina ng dahan-dahan, suot ang aking silk robe. Nagkunwari akong walang alam sa kanilang pagdurusa. "Magandang umaga," bati ko ng masigla habang nagtitimpla ng kape sa aking espresso machine. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Kumusta ang pakiramdam ng lahat pagkatapos ng malaking party?" "Nako, ang saya kagabi, di ba? Ang daming pumuri sa lobster. Sabi ng kumpare mo, Marco, best party daw na napuntahan niya." Tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay pula at puyat. "Ma," sabi niya, ang boses ay strained at halos hindi lumabas. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa catering bill na ito." Uminom ako ng kape at tumingin sa kanya ng inosente. "Alin?
Yung invoice? Bakit? May mali ba sa service? Akala ko ba gusto mo ng premium? That was premium, anak. Ma, PHP 825,000 ito. Sigaw niya, pero basag ang boses. Sino ang magbabayad nito? Wala kaming ganitong kalaking pera ngayon. Alam mo naman, nagipit kami sa negosyo. Tinaasan ko siya ng kilay. Iyon ay kakatwa. Akala ko, ikaw ang humahawak sa lahat ng desisyon sa pamamahala ng ari-arian na ito? Di ba sabi mo sa lahat ng bisita mo kagabi, I am managing everything now? Di ba nag-offer ka pa ng unlimited champagne? Kung ikaw ang manager at host, natural lang na sa iyo nakapangalan ng bill. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Ang implikasyon ay lumubog sa kanyang utak. Kung publicly siyang nag-claim ng management responsibility at ownership, siya ang logically at legally responsible sa mga gastos. Ito ang epekto ng kanyang kasakiman. Ang aking katahimikan kagabi ay nagbigay sa kanya ng lubid upang bitayin ang kanyang sarili sa sarili niyang kayabangan. Pero pamilya tayo? Pagsusumamo ni Katrina, nagbago ang tono mula sa pagiging mataray kahapon. Hindi mo naman kami hahayaang makulong sa utang, di ba? Tulungan mo naman kami bayaran ito, kahit kalahati lang. Bago ako makasagot, lumabas si Aling Patricia mula sa master bedroom ko. Suot pa rin niya ang robe ko na parang kanya. Wala siyang kamalay-malay sa financial storm na nangyayari sa kusina. Lola Elena, tawag niya na parang nagtatawag ng katulong. Kailangan namin ng malinis na tuwalya. Ubus na yung nasa kwarto. At mabagal ang wifi ngayong umaga. Hindi ako makapanood ng Netflix. Pwede mo bang tawagan ng provider? Ayusin mo naman. Ang kanyang entitlement ay walang katapusan. Nakita ko si Marco na napapikit sa inis sa biyenan niya, pero wala siyang magawa. Sandali lang, Aling Patricia, sabi ko nang hindi lumilingon. May tinatapos lang kami. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Tiningnan ko ang screen. Ito na, ang huling pako sa kabaong. Janet Morrison, Coastal Properties Real Estate, ang nakalagay sa caller ID. Nilagay ko sa loudspeaker ang tawag ng hindi nagpapaalam sa kanila. Hello, Janet. Napatawag ka ng maaga. Good morning, Elena. Boses ni Janet, ang pinakamagaling na ahente sa lugar. Pasensya na sa abala. Tumatawag ako para mag-verify. Mayroon kasi akong ilang katanungan tungkol sa listing ng beach house mo. May nakuha kaming urgent request. Naramdaman ko ang pagtigil ng paghinga ni Marco. Nanigas siya sa kanyang upuan. Listing? Tanong ko, kunwari ay naguguluhan. Pasensya na, Janet, pero alam mo namang kakalipat ko lang. Wala akong property na ibinebenta. Hindi ko nililista ang bahay na ito. Iyon ay kakatwa, sagot ni Janet, at ang boses niya ay naging seryoso. Nakatanggap kasi kami ng tawag at email kahapon at follow-up kaninang umaga mula sa isang Marco Sterling. Nag-aangkin siyang kumakatawan sa may-ari, sa iyo, para sa isang mabilisang pagbebenta o quick sale. Sinabi niyang gusto mong ibenta ang bahay ng below market value para makuha agad ang pera. Nagbigay siya ng detalyadong impormasyon tungkol sa ari-arian at binanggit na autorisado siyang pangasiwaan ang lahat ng desisyon sa real estate dahil sabi niya ay hindi ka na raw capable magdesisyon. Ang katahimikan sa kusina ay kumalat. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng refrigerator at ang alon ng dagat sa labas. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Tiningnan siya ni Katrina na parang isang estranghero. Hindi niya alam na umabot na sa ganito ang plano ng asawa niya. Ang pagtataksil niya ay hindi na private. Ito ay publiko na. I see, sabi ko. Ang boses ko ay naging yelo. Janet, gusto kong linawin ito. Si Mr. Sterling ay hindi autorisado na kumatawan sa akin sa anumang bagay. Wala siyang karapatan sa bahay na ito. Kung may nagbibigay ng impormasyon tungkol sa aking ari-arian, nang walang permiso at nagtatangkang ibenta, ito gamit ang aking pangalan, iyon ay fraud. Nakakabahala iyan. Dapat ba akong maghain ng ulat sa mga lokal na autoridad? Ang pagpapanggap na property owner at pagtatangkang magbenta ng hindi sayo ay isang seryosong krimen, hindi ba? Si Marco ay nagpapahayag ng galaw na, huwag ma, parang awa mo na. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot,
umiling-iling siya, nagmamakaawa ng walang boses, ang kanyang panic ay visible na. Alam niyang kapag nag-file ako ng police report o fraud complaint, sira ang pangalan niya at baka makulong pa siya. Opo, Elena, seryoso iyan, sagot ni Janet. Gusto mo bang i-flag ko ito sa system namin bilang fraud attempt? Tiningnan ko si Marco. Tinitigan ko siya sa mata. Nakita ko ang batang pinalaki ko na ngayon ay naging isang halimaw dahil sa pera. Pag-iisipan ko muna yon, Janet, wag muna ngayon. Pero salamat sa pagtawag at pag-verify, mabuti na lang at tapat ka. Ibinaba ko ang telepono. Ang silence ay nagpatuloy ng ilang segundo, pero parang ilang oras ang lumipas. Ang evidence ng kanyang panloloko at pagtataksil ay nasa ere. Si Marco ay hindi lang entitled, siya ay kriminal na ngayon. Ang kanyang attempt na pilitin akong magbenta o ibenta ito sa likod ko habang inaalagaan nila ako, ay ang pinakamasakit na bagay na ginawa niya. Si Aling Patricia, naganap na walang kamalay-malay sa batas at sa nangyayaring krisis, ay nagtanong ulit ng naiinip. Lola Elena, ano ba, tungkol sa mga tuwalya, narinig mo ba ako? Doon naputol ang huling hibla ng aking pasensya. Umalis kayo. Ang mga salita ay lumabas ng mahina, halos bulong, ngunit sa tahimik na kusina, ito ay malinaw at matalim gaya ng isang patalim. Ito ay hindi isang tanong. Ito ay isang utos mula sa may-ari ng bahay, mula sa ina at mula sa biktima. Makaalis? Nagulat si Aling Patricia, hawak pa rin ang kanyang coffee mug na galing sa cabinet ko. Saan kami pupunta? Nakabakasyon kami. Humarap ako sa kanilang lahat. Tumayo ako ng tuwid. Tinatanggal ang anumang bakas ng pagiging mabait na lola. Umalis kayo, lahat kayo, inulit ko, mas malakas ngayon. Mag-impake kayo at lisanin ang bahay ko ngayon din. Ang pamilya ay hindi mangingikil ng tirahan sa ganitong paraan. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng groceries. Ang pamilya ay hindi nagpapanggap na sila ang may-ari ng ari-arian upang ibenta ito nang walang pahintulot ko habang natutulog ako sa kabilang kwarto. At ang pamilya ay tiyak na hindi nagbabanta ng nursing home kapag hindi nasusunod ang gusto nila. Ang hiya at galit ay lumabas sa aking boses. Ang voice of command na ginamit ko sa boardroom ay bumalik. Ang aking dangal ay non-negotiable. Lumapit ako sa pinto at binuksan ito ng malawak. Pumasok ang hangin ng dagat, sariwa at malinis, salungat sa baho ng kasinungalingan sa loob. Mayroon kayong 2 oras, sabi ko habang tinitingnan ang relo ko. 2 oras para kunin ang inyong mga gamit, linisin ang kalat ninyo at umalis. Kung may matira ditong kahit isa sa inyo pagkalipas ng 2 oras, tatawagan ko ang pulis para sa trespassing at tatawagan ko ulit si Janet Morrison upang isampa ang fraud report laban sa iyo, Marco. Nagsimula ang pag-alis, isang magulo o chaotic na scramble. Si Katrina ay tumakbo paakyat para mag-impake, umiiyak. Ang mga magulang niya ay nagrereklamo ng malakas. Si Aling Patricia ay sumisigaw. Napakawalang utang na loob, kami na nga ang dumalaw, kami pa ang pinalayas. Ungrateful host, hindi na kami babalik dito. Gusto kong sumagot na, salamat naman, pero nanatili akong tahimik. Nakita ko ang mga bata na mukhang relieved pa nga. Siguro, kahit sila ay hindi komportable sa tensyon. Ngunit si Marco ay hindi gumalaw agad. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, nang makabawi siya sa gulat, bumalik ang kanyang entitlement. Nagdoble siya sa kanyang kayabangan dahil alam niyang wala na siyang mawawala. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo, ma. Sigaw niya, namumula ang mukha. Sinisira mo ang valuable business relationships ko. Ang mga tao kagabi, inaasahan nilang makikita pa nila ako dito. Networking iyon na makikinabang sa buong pamilya. Paano ko sila haharapin kung wala na ako dito? Napailing ako sa awa at dismaya. Buong pamilya? Tanong ko. Ang tinutukoy mo bang pamilya ay ang pamilya na tinakot mong ipasok sa nursing home kung hindi ako susunod sa gusto mo? O ang pamilya na pinagnanakawan mo ng mana habang buhay pa? Sinubukan ni Katrina na bumaba at gamitin ang kanyang manipulative voice. Lola Elena, baka pwede nating ayusin ito. Split the house time. Hati na lang tayo. Kalahating taon sa inyo, kalahati sa amin. Shared expenses. Natawa ako ng mapait. Shared expenses? Katrina,
Tingnan mo ang invoice sa mesa. Ang PHP 825,000 na iyan. Hindi mo nga kayang bayaran ang share mo dyan. Gusto mo pang makihati sa bahay? Doon nilabas ni Marco ang kanyang ace card. Ang huling barahan ng isang taong desperado. Lumapit siya sa akin. Ang mukha ay puno ng peking pag-aalala na may halong banta. Sige ma, paalisin mo kami. Ngunit pagsisisihan mo ito. Akala mo ba mabubuhay ka lang mag-isa sa malaking bahay na ito ng payapa? Sa edad mo, 64 ka na. Ano ang mangyayari kapag natumba ka sa banyo? Ano ang mangyayari kapag inatake ka ng high blood? Kailangan mo ng pamilya at hindi kami nandoon para tulungan ka. Mamamatay ka dito ng mag-isa at walang makakaalam hanggang sa mangamoy ka. Ang banta ng pag-iisa, isolation at pagkabigo, helplessness ay nakabitin sa ere. Ito ang pinakamalaking takot ng bawat magulang na tumatanda. Akala niya, nanalo siya. Akala niya, matatakot ako at magmamakaawa na huwag nila akong iwan. Tiningnan ko siya. Wala akong nakitang pagmamahal sa mata niya. Pera lang ang nakikita niya. Alam mo kung ano, Marco, meron kang tama, sabi ko ng mahinahon. Hindi ko kayang pamahalaan ang bahay na ito ng mag-isa. Masyadong malaki ang responsibilidad para sa edad ko. At ayaw kong mamatay ng mag-isa. Ang mukha niya ay napuno ng smug na kasiyahan. Kaya mag-iisip ka ulit, hayaan mo kaming manatili. Kami ang mag-aalaga sa'yo at sa bahay. Ngumiti ako. Ang ngiti na nagwawakas ng lahat. Hindi, Marco. Iyan ang dahilan kung bakit ibinebenta ko na. Ang mga salita ay bumagsak na parang bomba sa gitna ng sala. Tumigil si Aling Patricia sa pagrereklamo. Tumigil si Katrina sa pag-iyak. Anong ibinebenta? May plano kami dito. Ipinagmalaki na namin ito sa mga kaibigan namin. Sigaw ni Aling Patricia. Ibig kong sabihin, ibinenta ko ito kahapon ng umaga. Pagsisinungaling ko ng may halong katotohanan. Kinuha ko ang folder ng deeds at contracts na inihanda ni Sarah. All cash offer, mabilis ang pagsasara. Ang mga bagong may-ari ay kukunin ito sa susunod na linggo. Sila ay mga professional property manager. Gagawin itong exclusive rental para sa mga turista. Sa totoo lang, ang bahay ay hindi ko binenta sa isang stranger, ngunit inilipat ko ito sa aking LLC na may management contract. Sa papel, hindi na ako ang direktang may-ari, kundi ang kumpanya. Ngunit ang epekto sa kanila ay pareho. Wala na silang karapatan. Wala na silang mamanahin na bahay. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ito ang bahay ng pamilya namin. Ito ang pamana mo sa akin. Sigaw ni Marco, halos lumuha sa galit. Hindi, Marco. Ito ang bahay ng pagreretiro ko. Ang bahay na sinabi mo sa akin na masyado akong matanda para pamahalaan ng mag-isa. Kaya sinunod ko ang payo mo. Pinalitan ko ang bahay ng pera na magagamit ko para sa caregiver na babayaran ko. Isang caregiver na hindi ako nanakawan. Lumapit ako sa kanya sa huling pagkakataon. Tama ka sa isang bagay, anak. Kailangan ko ng pamilya na maaasahan. Nalaman ko lang sa loob ng 48 oras na ito na hindi ikaw iyon. Ngayon, lumayas kayo sa pamamahay ko bago ko ituloy ang kaso. Ang pag-alis ni Marco at ng kanyang buong clan ay naging isang magulong tanawin. Hindi sila umalis ng tahimik. Habang isinasakay nila ang kanilang mga maleta sa mga rental car, puro dabog at bulong ng sumbat ang maririnig. Si Aling Patricia ay nag-iwan pa ng huling regalo. Sinadya niyang itapon ang isang baso ng juice sa aking rug bago lumabas ng pinto. Nakita ko iyon, pero hindi na ako kumibo. Ang mahalaga ay umalis sila. Nang makalabas ang huling sasakyan sa aking driveway at nawala na sa paningin ang pulang tail lights ni Marco, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa beach house. Sa wakas, ang katahimikan na ito ay hindi nakalulungkot. Ito ay mapayapa. Ito ang katahimikan ng kalayaan. Bumalik ako sa loob at sinimulang ayusin ang gulo. Habang pinupulot ko ang mga kalat, tumunog ang telepono ko. Si David Chen, ang property manager na ni-refer sa akin ni Janet Morrison. Mrs. Sterling, bati niya sa masiglang boses. Good news, na-process na namin ang listing sa exclusive network namin. Handa na ba ang beach house para sa unang bisita? May nag-book agad.
Isang pamilya mula sa Canada na nagbabalik bayan. Napangiti ako habang nakatingin sa dagat. Ang aking sapilitang hospitality, ang bahay na pilit inangkin ng anak ko ng libre, ay naging isang kumikitang negosyo sa loob lang ng diamayungkar oras. Ang aking dangal ay naibalik at ang aking kalayaan ay nasecure. "Oh, Mr. Chen," sagot ko, "handa na ang lahat. Lilinisin ko lang ng kaunti at pwede na silang pumasok bukas." Kinabukasan, dumating ang mga tenant, ang pamilya Patterson. Ang kanilang kabaitan at paggalang ay isang malaking kaibahan sa pamilya ng anak ko. "Mrs. Sterling," sabi ni Mrs. Patterson habang inaabot ang susi. "Ayaw naming mang-istorbo. Sabi ng management, nakatira ka raw sa itaas ng garahe. Kung may kailangan ka, katukin mo lang kami." At nagdala kami ng fruit basket para sa'yo. Halos maiyak ako sa simpleng fruit basket. Ang anak ko, ni isang pirasong tinapay, walang dinala. Ang mga estranghero, may dalang prutas at respeto. May maliit akong apartment doon sa likod, pagsisinungaling ko nang nakangiti. Ang totoo, bumalik ako sa aking master bedroom kaagad pagkaalis ni Marco. May secret door ang kwarto ko at sariling access kaya hindi kami magkikita ng mga bisita. Mangyaring ituring ninyo ang bahay na ito bilang sa inyo. Iyan ang binayaran ninyo. Mag-enjoy kayo. Ang rental income ay malaki. Sa loob ng ilang buwan, ang mga bookings ay solid para sa buong summer. Ang pera ay dumadaloy at higit sa lahat, ang bahay ay nagagamit ng maayos. Ang irony ay matamis. Ang bahay na tinawag ni Marco na pabigat ay ngayon ay nagpapakain sa akin. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Alam kong hindi susuko si Marco nang ganun-ganun lang. Ang kanyang pride ay mas malaki kaysa sa kanyang utang at ang hiya na naramdaman niya sa harap ng mga kaibigan niya ay magtutulak sa kanya na gumanti. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa aking pribadong garden, dumating ang isang babae. Nakasuot siya ng business suit, may dalang briefcase at mukhang hindi siya narito para magbakasyon. "Mrs. Elena Sterling?" tanong niya. "Ako nga. Sino sila?" "Ako si Atimen Rebecca Walsh. Kinakatawan ko ang anak mong si Marco Sterling." Inabot niya sa akin ang isang makapal na envelope. Ito ay notice ng legal proceedings. Binuksan ko ang envelope. Habang binabasa ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Nagtatangkang i-claim ni Marco na hindi ako competent o wala na sa tamang pag-iisip. Sinasabi sa dokumento na ako ay financially exploited ng mga unscrupulous individuals, na ang tinutukoy yata ay ang sarili kong LLC at kailangan daw akong ilagay sa ilalim ng guardianship. Ang kabastusan ay breathtaking. Gusto niya akong ipadeklarang baliw para makuha niya ang kontrol sa pera ko. Tiningnan ko si Ate Walsh. "I see," sabi ko ng kalmado. "At binanggit ba ng client ninyo ang PHP 825,000 catering bill na inautorisa niya sa pangalan ko? O ang kanyang hindi autorisadong komunikasyon sa real estate agent kung saan nagpanggap siyang may-ari?" Namutla ang mukha ng abogado. "Wala akong alam dyan. Ang issue dito ay ang iyong capacity na magdesisyon. Ang biglaang pagbebenta ng bahay, ayon sa kliyente ko, ay senyales ng demensya." Natawa ako ng malakas. Demensya? Ang tawag doon, attorney, ay asset protection. Sabihin mo sa kliyente mo, magkikita kami sa korte. Pagkaalis niya, tinawagan ko agad si Atimer Sarah Cruz. "Sarah," sabi ko, "nagsimula na sila. Ang abogado ni Marco ay nag-iimbestiga sa aking mental capacity. Gawin mo na ang iyong trabaho. Ilabas mo na ang lahat ng alas natin." Narinig ko ang tapang sa boses ni Sarah. "Elena, sa 30 taon na pagiging representative mo, hindi ako nakakita ng mas matalinong businesswoman. Kung itutuloy niya ito, babalik sa kanya ang lahat. Mayroon kang documentation para sa lahat, medical records na nagpapatunay na healthy ka, financial records na malinis, at ang mga ebidensya ng fraud niya." "Salamat, Sarah. Pero hindi lang korte ang laban. Nasa public opinion din." Pagkaraan ng 3 araw, nilapitan ako ni Mrs. Patterson, ang aking tenant. Mukha siyang nababahala. "Mrs. Sterling," sabi niya ng mahina, "ayaw ko sanang makialam pero may nangyari kahapon. May isang lalaki na nagpunta dito.
Nag-claim na anak mo raw siya. Mukhang upset at galit. Gusto niya raw malaman kung magkano ang binabayad namin sa'yo. Nanigas ako. Anong sinabi niya? Sabi niya, mag-ingat daw kami. Sabi niya, may health concerns ka raw at baka bigla kaming paalisin dahil hindi mo alam ang ginagawa mo. Sinisiraan ka niya sa amin, Mrs. Sterling. At tinatakot niya kami na baka illegal ang pag-upa namin. Si Marco ay nag-iimbestiga sa aking rental arrangements. Sinusubukan niyang sirain ang negosyo ko sa pamamagitan ng pagtaboy sa mga customers ko. Ang pananakot, intimidation ay nagsimula na. Ito ay harassment. Kinabukasan, tumawag si Marco sa aking telepono. Hindi ko sana sasagutin, pero kailangan kong marinig ang sasabihin niya para sa ebidensya. Nalaman ko sabi niya ng mayabang. Nagpapatakbo ka ng unlicensed bed and breakfast sa isang residential property. Alam mo ba kung magkano ang gastos sa mga zoning violation? Isumbong kita sa munisipyo. Ipapasarado ko iyan. Ngumiti ako. Alam kong darating ito. Marco, sabi ko ng mahinahon. Nalaman ba ng research mo na ang ari-arian ay maayos na nakazone para sa mixed use noong binili ko ito? At na may license ako mula sa Dare County Business Bureau? At higit sa lahat na ang insurance policy ko ay sumasaklaw sa vacation rental liability? Ang silence sa kabilang linya ay nakakatuwa. Ako si Elena Sterling, Marco. Hindi ako pumapasok sa negosyo nang hindi nagbabasa ng fine print. Ikaw lang ang gumagawa noon. Good luck sa pagsusumbong mo. Binaba ko ang telepono. Alam ko na ginawa ko ang aking homework. 30 taon sa negosyo ang nagturo sa akin na i-anticipate ang bawat legal loophole. Pero alam ko rin na ang isang desperadong tao ay gagawin ng lahat, kahit ang pinakamaduming laro. Ang katahimikan ni Marco ay tumagal ng 2 araw na parang kalmado bago ang bagyo. Pagkatapos dumating ang pinakamalaking move niya, ang pinakamasakit na pagtataksil na pwedeng gawin ng isang anak. Isang puting van na may logo ng Department of Social Welfare and Development Senior Citizen Care o Adult Protective Services ang pumasok sa driveway ko. Kasama nila ang isang pulis. Bumaba ang isang babae na may dalang clipboard. Mrs. Sterling, ako si Janet Torres, isang social worker. Nakatanggap kami ng urgent report ng potential self-neglect, dementia at posibleng exploitation ng mga estranghero sa bahay mo. Kailangan naming magsagawa ng welfare check. Tinakpan niya ako. Inireport niya ang kanyang sariling ina sa gobyerno bilang isang inaabusong matanda, abused elder at isang taong hindi na kayang alagaan ang sarili. Pinalalabas niya na ang mga tenants ko ay inaabuso ako o niloloko ako at kailangan ko ng proteksyon ng pamilya na siya iyon. Ang kabanggisan, viciousness niya ay breathtaking. Sige, sabi ko, kalmado, kahit nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Hindi sa takot, kundi sa galit. Pumasok kayo, tiyak na gusto mong makita ang living conditions ko. Tingnan niyo kung mukha ba akong pinapabayaan. Ang inspection ay maselan. Tiningnan nila ang aking ref, puno ng pagkain. Tiningnan nila ang bahay, malinis at maayos. Kinausap nila ako at nakita nilang matalas ang aking isip. Nakita ni Janet Torres ang isang competent na matandang babae na nakasuot ng maayos, nagpapalakad ng negosyo at masaya sa buhay. Ang rental documentation ay nagpakita ng sound business judgment, hindi exploitation. Mrs. Sterling, sabi ni Janet pagkatapos ng 1 oras habang nagsusulat sa kanyang report. Mukhang walang katotohanan ng report. Sino ang nag-file nito? Sabi sa report, isolated ka raw at marumi ang bahay. Ang nag-file ng report na ito ay ang aking anak na si Marco, sabi ko ng diretsyo. Galit siya dahil tumanggi akong ipagamit ang aking bahay bilang free vacation rental para sa kanyang pamilya at mga in-laws. Nang tumanggi ako, tinakot niya akong ipasok sa nursing home. Ngayon, isinasangkot niya ang gobyerno sa aming family dispute para palabasin na baliw ako at makuha niya ang power of attorney. Tumigas ang mukha ni Janet. Naiintindihan ko, ito ay tinatawag naming malicious reporting. Sasarado ko ang kasong ito bilang walang batayan, unfounded. At Mrs. Sterling, pwede kang magsampa ng reklamo laban sa kanya dahil sa pag-aaksaya ng oras ng gobyerno. Nang umalis sila, alam ko na lumampas na si Marco sa line. Wala nang turning back.
Oras na para maglaro ng offense. Tapos na akong magdepensa. Tumawag ako kay Mike Santos, private investigator, agad-agad. Mike, tandaan mo ang background check? Kailangan kong mag-imbestiga ng mas malalim. Full financial forensics. Gaano kalalim, Lola Elena? Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo niya. Gusto kong malaman kung ano ang breakfast nila noong nakaraang Martes. Nagdeklara sila ng digmaan sa aking kalayaan. Kailangan kong manalo ng decisively. Ang mga resulta ay dumating kinabukasan sa isang makapal na Manila envelope. Binuksan ko ito sa aking mesa habang umiinom ng tsaa. Ang nabasa ko ay nakakagulat pero hindi nakakapagtaka. Ang graphic design business ni Marco ay bankrupt na pala ng 6 na buwan. 3 buwan na silang hindi nagbabayad ng upa sa opisina. Si Katrina ay maxed out sa 4 na credit cards dahil sa luho at online shopping. At ang pinaka-interesante at nakakatakot, nag-apply sila para sa isang massive loan sa isang shark loan, pautang na may malaking interes, at ginamit nila ang inaasahang mana mula sa akin bilang collateral. Naghihintay sila sa aking kamatayan o incapacitation, kawalan ng kakayahan, upang malutas ang kanilang mga financial problem. Kaya pala desperado silang makuha ang bahay o maideklara akong baliw. Kailangan nila ng access sa pera ko ngayon din. Ngunit ang bomba ay ang huling page ng report. May ebidensya na 6 na buwan na ang nakalipas, bumisita si Marco sa 3 magkakaibang elder law attorney at nagtanong tungkol sa conservatorship proceedings para sa akin. Pinaplano niya ang takeover na ito bago pa man magsimula ang pag-aaway tungkol sa beach house. Ang bakasyon ay excuse lang. Ang tunay na plano ay ikulong ako at kunin ang lahat. Naramdaman ko ang lamig sa aking buto. Ang sarili kong dugo, tumawag ako kay Attorney Sarah Cruz. Ang boses ko ay matatag na, wala nang luha. Sarah, ihanda mo ang mga dokumento, lahat. Gusto ko ng restraining order. Gusto kong magsampa ng elder abuse charges. At gusto kong ituloy ang kaso para sa attempted financial exploitation. Sinubukan niya akong ipadeklarang incompetent sa gobyerno batay sa mga kasinungalingan. Ito ay hindi na family dispute. Ito ay krimen. Inilapat ko ang phase 2 ng aking strategy. I-neutralize ang kanyang motibasyon. Tumawag ako sa landlord ng opisina ni Marco at sa mga credit card company niya. Bilang isang dating finance executive na minsan ay naging gwarantor niya noon na tinanggal ko na. Alam ko kung paano magtanong tungkol sa status. Sinigurado kong alam ng mga pinagkakautangan niya na wala akong kinalaman sa mga utang niya at hindi ako magbabayad. Pinutol ko ang anumang financial lifeline na inaasahan niya mula sa akin. Pagsapit ng gabi, ang mundo ni Marco ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang tawag ay dumating ng 6:47 p.m. Anong ginawa mo? Ang boses niya ay gulat, paos at nanginginig. Tumawag ang bangko, tumawag ang landlord. Bakit mo sinabi sa kanila na hindi mo kami tutulungan? Pinrotektahan ko ang sarili ko mula sa harassment at fraud, sagot ko ng mahinahon. Tiniyak ko lang na ang mga relevant authorities at creditors ay may tumpak na impormasyon tungkol sa iyong financial situation at na wala akong pananagutan sa iyo. Sinira mo ang negosyo ko, sinira mo ang credit ko, sinira mo ang lahat. Sigaw niya, umiiyak na parang bata. Hindi, Marco. Sabi ko ng mariin, hindi mo ba dapat suriin ang mga desisyon na humantong sa iyong pagkawasak? Ikaw ang nag-max out ng credit cards. Ikaw ang hindi nagbayad ng upa. Ikaw ang nagtangkang ipakulong ang nanay mo sa mental hospital. Hindi ka dapat nagbabanta at nag-e-exploit ng pamilya. Hindi ba tayo sumasang-ayon sa prinsipyo na iyon? Natahimik siya. Rinig ko ang kanyang paghikbi. Ma, tulungan mo ako? Wala na kaming matutuluyan. Wala na kaming pera. Mayroon kang 2 kamay at 2 paa, Marco, at may asawa ka, magtrabaho kayo, iyan ang tulong ko. Ang hayaan kang matuto na tumayo sa sarili mong paa. Pero pamilya tayo. Dahil pamilya tayo, hindi kita ipakukulong kung lalayo ka at hindi ka na manggugulo. Iyan ang huling regalo ko sa'yo, ang kalayaan mo. Gamitin mo ng tama. Binaba ko ang telepono. Alam ko na handa na siyang sumuko. Wala na siyang baraha. Ang game ay tapos na. Nanalo ako. Pero habang nakaupo ako sa aking deck at pinapanood ang buwan,
Alam kong may nawala rin sa akin. Nawalan ako ng anak, pero nakuha ko ulit ang aking buhay at sa edad na 64, iyon ay sapat na. Nagsimula akong magplano ng susunod kong adventure. Siguro pupunta ako ng Japan o siguro mag-aampon ako ng aso. Ang buhay ay nagpapatuloy at ako ang kapitan ng aking barko. Ang araw ng aming paghaharap ay dumating. Hindi sa bahay, hindi sa coffee shop, kundi sa malamig at pormal na opisina ni Ate Mersara Cruz. Pinatawag ko si Marco. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming mag-usap ng masinsinan para matapos na ang lahat. Alam kong pupunta siya. Ang desperadong tao ay kakapit kahit sa patalim, umaasang baka sakaling magbago pa ang isip ko at bigyan siya ng pera. Pagpasok niya sa conference room, nakita ko agad ang pagbabago. Wala na ang mayabang na Marco na nag-utos sa akin sa telepono. Ang nasa harap ko ay isang lalaking pagod, balisa at mukhang natutunaw sa takot. Umupo siya sa tapat ko, hindi makatingin ng diretso. Si Ate Mersara ang bumasag ng katahimikan. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder. Ang tunog ng paglapag nito ay parang gavel ng hukom. Marco, panimula ko, ang boses ko ay mahinahon pero matatag. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman mo na alam ko na ang lahat. Tumingala siya, nalilito. Anong lahat, ma? Alam ko ang tungkol sa 6 na buwan. Nanlaki ang mga mata niya. Alam ko na 6 na buwan bago pa tayo nag-away sa beach house. 6 na buwan bago mo ako tinawag na selfish. Nagpupunta ka na sa mga abogado. Nagtatanong ka kung paano ako ipapasok sa conservatorship. Naghahanap ka ng paraan para ideklara akong walang kakayahan or incompetent para makuha mo ang kontrol sa pera ko. Tama ba ako? Namutla siya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi siya makapagsalita dahil totoo ang sinabi ko. Bakit, anak? Tanong ko at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang kirot sa puso ko. Bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kailangang ipadeklara mong baliw ang sarili mong ina para lang sa pera? Doon siya bumigay, yumuko siya at nagsimulang umiyak. Sa pagitan ng mga hikbi, inamin niya ang totoo. Hindi lang ito dahil sa utang. Sinabi niya na naiinggit siya. Sinabi niya na palaging sinasabi ng kanyang yumaong ama, ang aking ex-husband, na dapat siya ang head of the family. Na ang pera ay dapat nasa lalaki. Na ako ay matanda na at dapat lang na ipasa sa kanya ang yaman. Ang kasakiman at ang influence ng isang amang matagal nang wala ay lumason sa isip niya, nakakaawa. Pero hindi sapat ang awa para patawarin ang krimen. Ma, patawarin mo ako, sabi niya. Magbabago na ako, iuurong ko na ang lahat, pamilya tayo. Umiling ako ng dahan-dahan. Huli na Marco, ang pamilya ay hindi nagpapakulong ng ina. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng dignidad. Sinira mo ang tiwala na hindi na mabubuo kahit kailan. Tiningnan ko si Sarah. Ituloy natin ang kaso. Binigyan ko si Marco ng restraining order. Bawal na siyang lumapit sa akin. Bawal na siyang tumawag. Ang kaso ng elder abuse at attempted fraud ay uusad. Ito ang pinakamasakit na desisyon ng isang ina, ang ipakulong o parusahan ng anak. Pero kailangan. Kailangan para sa kaligtasan ko at kailangan para matuto siya. Tumayo ako at iniwan siya doon na umiiyak. Hindi ako lumingon. Lumipas ang mga buwan. Ang aking buhay ay naging tahimik at mapayapa. Ang beach house sa Batangas ay naging isang matagumpay na negosyo. Ang mga tenants ko, tulad ng pamilya Patterson, ay naging mas malapit pa sa akin kaysa sa tunay kong kadugo. Sila ang nagdadala sa akin ng ulam. Sila ang nangungumusta. Sila ang nagpapatawa sa akin. Natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito nasusukat sa dugo. Ito ay nasusukat sa respeto, sa pagmamahal, at sa kung sino ang nandyan para sa'yo nang walang hinihinging kapalit. Minsan, kapag nakaupo ako sa deck habang umiinom ng kape at pinapanood ang paglubog ng araw, naiisip ko si Marco. Ipinagdadasal ko pa rin siya. Ipinagdadasal ko na sana, sa kanyang pagbagsak, matutunan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Pero masaya ako. Masaya ako dahil pinili ko ang sarili ko. Pinili ko ang aking dangal. Ako si Elena Sterling,
Isang lola, isang negosyante, at higit sa lahat, isang malayang babae. At ito ang aking tagumpay.